Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama sa bawat pagpintig ng puso, ang inyong kaibigan sa bawat kwento ng pag-ibig, pagkabigo, at pagbangon. Sabi nila, ang pag-ibig na wagas ay kayang lagpasan ng anumang pagsubok. Gaano man ito kabigat, pero paano kung ang mismong pundasyon na pinagtayuan ng 10 taong pagsasama ay unti-unti nang ginuho ng panlalamig at mga lihim? Hanggang saan kayang kumapit ng isang pusong nasasaktan na? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Alpas. 8:00 na ng gabi. Ang 2 kandila sa gitna ng mesa ay nagsisimula ng lumuha ng pinaghalong pagkit at pag-inip. Pinagmasdan ni Alpas ang pagkurap-kurap ng apoy. Ang anino nitong sumasayaw sa mga pinggan na maingat niyang inihanda. 10 taon. Isang dekada na pala ang lumipas mula nang isumpa niya sa Diyos at sa lalaking pinakamamahal niya na mamahalin niya ito habang buhay. Hinaplos niya ang mantel na kulay krema. Inaalis ang isang lukot na siya lang ang nakakakita. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ang paborito ni Kildon. Naglagay siya ng bahagyang kolorete sa kanyang mga labi, sapat lang para magkaroon ng kulay ang kanyang mukha na ilang taon nang tila napabayaan. Lahat ay perpekto. Ang amoy ng paboritong kare-kare ni Kildon ay nangingibabaw sa hangin. Ang alak ay nakahanda na. Ang tanging kulang na lang ay ang asawa niya. "Mommy, where's Daddy?" Napalingon siya sa kanyang 6 na taong gulang na anak. Si Sinag, ang kanyang munting sinag ng pag-asa, ay nakaupo sa sofa, yakap-yakap ang paborito nitong robot. Ang mga mata ng bata ay nagtatanong, puno ng pagkasabik na ilang oras nang naghihintay. Lumuhod si Alpas sa harap ng anak at hinaplos ang malambot nitong buhok. "Daddy's on his way, anak. May tinapos lang na importante sa trabaho." Isang kasinungalingan iyon na paulit-ulit na niyang sinasabi sa sarili. Umaasang kung sasabihin niya ito ng madalas, baka magkatotoo. Ilang sandali pa, narinig nila ang ugong ng sasakyan sa garahe. Agad na tumayo si Sinag, ang mga matay nagningning. "Daddy's here!" Tumayo rin si Alpas, pinilit ng ngumiti habang pinupunasan ng pawis sa kanyang mga palad. "Ito na. Sana ngayong gabi maging maayos ang lahat." Bumukas ang pinto at pumasok si Kildon. Matangkad, makisig, suot ang kanyang mamahaling suit. Ngunit ang mukha niya ay bakas ang pagod o marahil pagkainis. Hindi man lang niya tinignan ang dekorasyon sa paligid. Ang mga mata niya ay diretso sa relos. "Sorry, I'm late. The meeting dragged on," sabi niya sa isang tonong walang emosyon habang hinuhubad ang kanyang coat. "It's okay. Happy anniversary, mahal," malambing na sabi ni Alpas, lumapit para sana yumakap. Ngunit iniabot lang ni Kildon ang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang brand. "Happy anniversary," sagot nito. "I got you something." Kinuha yon ni Alpas. Sa loob ay isang kahon, isang mamahaling pulseras. Maganda ito, walang duda. Ngunit ang paraan ng pagbibigay nito ay tila isang obligasyon, isang transaksyon na kailangang tapusin. "Thank you," sabi niya, pilit na pinapasigla ang boses. "Ang ganda." "Daddy!" sigaw ni Sinag at yumakap sa binti ng ama. Bahagyang ngumiti si Kildon at ginulo ang buhok ng anak. "Hey, champ! Go with Yaya Biaya first, okay? Daddy needs to talk to mommy." Tumango ang bata at tumakbo papunta sa kusina. Naiwan silang dalawa sa katahimikan. "Let's eat! I cooked your favorite." Alok ni Alpas, umaasang sa pamamagitan ng pagkain ay mahahanap nila ang nawawalang init. Umupo si Kildon sa mesa. Habang kumakain, walang naging usapan kundi tungkol sa trabaho, sa bagong kliyente, sa pagbagsak ng stock market. Walang tanong kung kumusta siya. Walang pag-alala sa 10 taon na kanilang pinagsamahan.
Bawat subo ni Alpas ay tila may kasamang tinik na lumulunok sa kanyang lalamunan at noon niya nakita ang telepono ni Kildon na nakapatong sa tabi ng kanyang plato ay umilaw. Isang mensahe. Mabilis lang iyon, ngunit sapat na para mabasa ni Alpas ang mga letra sa notification. DS, thanks for earlier. You made my day. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Alpas. Nakita ni Kildon ang pagbabago sa kanyang mukha. Mabilis nitong kinuha ang telepono at itinago sa bulsa. Sino yon? Tanong ni Alpas. Ang boses ay nanginginig. Wala. Work stuff. Mabilis na sagot ni Kildon. Umiiwas ng tingin. I'm tired, Alpas. I'm going to take a shower. Tumayo ito at iniwan siyang mag-isa sa mesang puno ng pagkaing lumalamig na, kasama ang mga kandilang halos maubos na. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. DS. Sino si DS? Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Hinintay niyang makatulog nang mahimbing si Kildon bago siya dahan-dahang bumangon. Kinuha niya ang coat ng asawa na nakasabit sa likod ng pinto. Balak niya sanang ilagay iyon sa laundry basket. Ngunit nang kapain niya ang mga bulsa, may naramdaman siyang isang gusot na papel. Kinuha niya ito, isang resibo, mula sa isang mamahaling tindahan ng alahas. Ang petsa ay noong 1 linggo lang. Ang pangalan ng binili, Perlas de Amor Necklace. Ang presyo ay sapat na para mabuhay sila ng ilang buwan. Ngunit hindi yun ang kwintas na natanggap niya. Ang pulseras na bigay sa kanya ay iba. Ang kwintas na ito, para kanino? Nanginginig ang mga kamay ni Alpas habang binubuksan ang kanyang laptop. Mayroon siyang hinala, isang masakit na hinala. Pumasok siya sa social media page ng kumpanya ni Kildon. Hinanap niya ang listahan ng mga empleyado at doon niya nakita ang isang pangalan na tumutugma sa mga inisyal. Dayang Salvador, Executive Assistant. Nanginginig niyang pinindot ang pangalan. Ang profile nito ay nakapublic. At ang pinakabagong litratong nakapost na inupload 2 oras lang ang nakalipas ay isang selfie. Si Dayang, nakangiti ng matamis sa kamera, ang buhok ay nakapusod para ipakita ang kanyang leeg. At sa leeg niya, nakasabit ang isang pamilyar na kwintas na perlas, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang Perlas de Amor, walang tulog. Iyan ang naging bunga ng larawan ni Dayang Salvador at ng kanyang kwintas na perlas. Buong magdamag, nakaupo si Alpas sa isang silya sa kanilang sala. Yakap-yakap ang sarili habang ang malamig na hangin ng madaling araw ay gumagapang sa kanyang balat. Ang bawat sulok ng bahay na dati puno ng masasayang alaala ay tila naging isang malamig na bilangguan. Sa kanyang isip, paulit-ulit na naglalaro ang imahe. Ang ngiti ni Dayang, ang kinang ng kwintas, ang kasinungalingan sa mga mata ni Kildon. Hindi kaya nagkakamali lang siya? Baka nagkataon lang. Isang desperadong bahagi ng kanyang puso ang kumakapit sa posibilidad na yon. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasasaktan, ay alam na alam ang katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang kanilang lumang photo album. Sa bawat pahina, naroon ang kanilang kwento. Ang unang date nila, ang kasal, ang unang nangiti ni Sinag. Sa mga litrato, ang mga mata ni Kildon ay nakatitig sa kanya, puno ng pagmamahal at pagsamba. Nasaan na ang lalaking iyon? Kailan ito nawala at napalitan ng estrangherong kasama niya sa iisang kama? Isinara niya ang album. Ang nakaraan ay isa na lamang multo na sumasampal sa kanya ng katotohanang ang kasalukuyan ay isang malaking kasinungalingan. Kinaumagahan, sinubukan niyang maging normal para kay Sinag. Naghanda siya ng almusal, tinulungan itong magbihis para sa eskwela. Ngunit nang bumaba si Kildon, suot ang panibagong business suit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik. Good morning, bati ni Kildon, na tila walang nangyari. Hindi sumagot si Alpas. Inilapag niya ang kape sa harap nito.
Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kildon, panimula niya. Ang boses ay mahina at halos hindi marinig. Sino si Dayang Salvador? Natigilan si Kildon sa pag-inom ng kape. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanlalamig. My assistant. Why? Nakita ko ang social media profile niya. Pagpapatuloy ni Alpas, pinipilit na maging kalmado. Suot niya ang kwintas na binili mo, ang Perlas de Amor. Ibinalibag ni Kildon ang tasa sa platito, lumikha ng isang matunog na kalansing. What are you talking about? Alpas, it's too early for this paranoia. Don't ruin my morning. Hindi ito paranoia, Kildon. Nakita ko ang resibo. Giit ni Alpas. Ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Bakit mo siya binilhan ng ganoong regalo? Tumayo si Kildon. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit. She's a valuable employee. It was a performance bonus. Anong gusto mong isipin ko? Na pagkatapos ng 10 taon, wala ka pa ring tiwala sa akin? You're suffocating me with your jealousy. Sigaw nito. Baka naman kaya ako nawawalan ng ganang umuwi ay dahil sa ganitong eksena. Paulit-ulit na lang. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Alpas. Siya pa ang may kasalanan. Siya pa ang naging problema. Wala na siyang nasabi. Nanatili siyang nakatayo habang kinuha ni Kildon ang kanyang briefcase at umalis ng walang paalam. Napaupo siya sa silya, talunan at wasak. Maya-maya, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Yaya Biyaya ang matandang kasambahay na nagsilbing pangalawang ina sa kanya. Hindi ito nagsalita. Inabutan lang siya nito ng isang tasa ng mainit na tsa. Hija, uminom ka muna, mahinang sabi nito. Habang umiinom si Alpas, nagsalita muli ang matanda. Alam mo, ang lolo ko ay isang hardinero. Sabi niya, kung may isang puno na may sangang nabubulok, kailangan mo yung putulin. Masakit para sa puno sa simula. Pero kung hahayaan mo ang bulok na sanga, kakalat ang sakit at mamamatay ang buong puno. Tumingin si Alpas kay Yaya Biyaya. Ang mga mata ay puno ng luha. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Ang yakap ng matanda, ang tanging nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang mundo. Nang hapong yon, habang natutulog si Sinag, umupo si Alpas sa harap ng kanyang laptop. Kailangan niya ng katibayan, isang bagay na hindi kayang itanggi ni Kildon. Binuksan niya ang kanyang email, hinahanap ang buwanang credit card statement ng kanilang joint account. Nang buksan niya ang dokumento, sinimulan niyang basahin ang bawat linya. Mga bayarin sa grocery, kuryente, matrikula ni Sinag, mga pamilyar na gastos, at pagkatapos, nakita niya ito. Isang linya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mariposa Grand Hotel, pa 25,000 sinpo. Ang petsa noong nakaraang weekend. Ang weekend na sinabi ni Kildon na mayroon siyang business conference sa Batangas, mag-isa. Ang Mariposa Grand Hotel ay hindi sa Batangas. Ito ay isang mamahaling hotel sa sentro ng Maynila, kilala sa mga staycation para sa mga magkasintahan. Iyon na, ang huling patak. Ang huling piraso ng ebidensya. Hindi na ito isang kwintas. Hindi na ito isang hinala. Ito ay katotohanan. Isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Isang malamig at matalim na galit. Tumayo siya. Kinuha ang susi ng kotse at ang kanyang bag. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Wala siyang pakialam sa iskandalo. Pupuntahan niya si Kildon sa opisina nito. Habang nagmamaneho siya, ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Pagdating niya sa gusali, hindi na siya nagabala pang mag-log in sa security. Kilala na siya roon. Dumiretso siya sa elevator, ang puso niya ay kumakarera. Nang marating niya ang palapag ng opisina ni Kildon, ang lahat ay tahimik na. Marahil ay nagsiuwian na ang karamihang empleyado. Naglakad siya sa pasilyo patungo sa dulo, kung nasaan ang opisina ng CEO. Habang papalapit siya sa pinto,
na may nakaukit na pangalan ni Kildon, may narinig siya mula sa loob. Hindi boses ng lalaki, kundi isang malambing, malolok. Ito ang kelandyutan, malandi, at tila naglalambing na halakhak ng isang babae. Huminto si Alpas, ang kanyang kamay na handa ng kumatok ay nanigas sa hangin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang tunog na yon, ang halakhak na yon, alam niyang hindi iyon para sa isang valued employee. Iyon ay tunog ng intimasya, ng isang sikretong ibinabahagi sa pagitan ng dalawang tao. Hinawakan niya ang malamig na doorknob. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang natitirang lakas sa kanyang puso. At sa isang kilos na magpapabago ng lahat, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto para buksan ito. Bumukas ang pinto. Ang unang nakita ni Alpas ay ang likod ng kanyang asawa. Nakatayo ito sa gitna ng malawak na opisina. Sa harap nito, nakatayo si Dayang Salvador, ang babae mula sa litrato. Sa personal, mas bata ito, mas makinis, at ang mga mata nito ay tila may sariling ningning. Ang mga kamay ni Dayang ay nasa dibdib ni Kildon. Inaayos ang kurbata nito sa paraang napakaintimo, napakapersonal. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Ang halakhak na narinig ni Alpas kanina ay halatang nagmula sa isang biruan na sila lang ang nakakaintindi. Nang marinig nila ang mahinang pag-click ng pinto, sabay silang napalingon. Ang pagkagulat sa mukha ni Kildon ay hindi maipagkakaila. Para itong nahuli sa akto. Ang mga mata ay nanlaki at ang bibig ay bahagyang bumuka. Ngunit si Dayang, walang bakas ng gulat o takot sa mukha nito. Dahan-dahan itong ibinaba ang kanyang mga kamay mula sa kurbata ni Kildon at tumingin ito kay Alpas. Hindi ito tingin ng isang empleyadong nahihiya. Ito ay tingin ng paghamon. Isang tingin na may halong awa na tila sinasabing, ito pala ang asawa. Kawawa naman. Naramdaman ni Alpas na umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Isang nakakapasong init ng galit at kahihiyan. Anong ibig sabihin nito, Kildon? Nabasag ang katahimikan sa tanong ni Alpas. Ang kanyang boses, sa kabila ng kanyang pagsisikap, ay nabasag sa dulo. Alpas, what are you doing here? Gulat na tanong ni Kildon. Mabilis na lumayo kay Dayang na parang napaso. I told you not to bother me at the office. Bother you? Hindi makapaniwalang ulit ni Alpas. Ganito ba ang itsura ng nagtatrabaho, Kildon? Ganito ba? Hindi sumagot si Kildon. Tumingin siya kay Dayang na nanatiling tahimik. Pinapanood ang eksena na parang isang dula sa entablado. Let's talk about this at home, sabi ni Kildon. Hinawakan ng braso ni Alpas para hilahin palabas. Ngunit iwinaksi ni Alpas ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay hindi na kay Kildon, kundi kay Dayang na. Masaya ka ba? Tanong niya sa babae. Ang boses ay puno ng pait. Masaya ka bang sumira ng pamilya? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Dayang. Wala akong sinisira, ma'am. Sagot nito sa isang malumanay, ngunit puno ng pangkukutyang boses. Ang isang bagay na matagal nang sira ay hindi mo na pwedeng sirain pa. Yun na. Ang mga salitang yun ang bumasag sa natitirang pagtitimpi ni Alpas. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dayang. Alpas! Sigaw ni Kildon. Itinulak si Alpas palayo kay Dayang. Are you insane? Nakatayo lang si Alpas doon. Ang kamay ay nanginginig. Ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit at sakit. Tinitigan niya ang asawa niya na ngayon ay pinoprotektahan ng kabit nito. Sa sandaling iyon, alam na niya. Tapos na ang lahat. Ang biyahe pa uwi ay ang pinakamahaba at pinakatahimik sa buong buhay nila. Walang nagsalita. Ang bigat ng mga hindi sinasabing salita ay halos hindi niya kayang dalhin. Pagpasok nila sa bahay, sinigurado ni Alpas na nasa kwarto na si Sinag at mahimbing nang natutulog kasama si Yaya Biyaya.
Ayaw niyang marinig ng anak niya ang bagyong malapit ng sumabog. Sa sala, hinarap niya si Kildon. "Aminin mo," sabi niya. "Ang boses ay malamig at walang emosyon. Sabihin mo sa akin ang totoo." Napabuntong hininga si Kildon. Umupo ito sa sofa at isinuklay ang mga daliri sa buhok. Wala na ang galit. Ang natira ay pagod. Oo, pag-amin nito, hindi makatingin sa kanya. May relasyon kami ni Dayang. Kahit inaasahan na niya, ang mga salitang iyon ay parang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Bakit? Iyon lang ang tanong na lumabas sa kanyang bibig. 10 taon, Kildon. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Isinuko ko ang pangarap ko para maging asawa mo, para maging ina ng anak mo. Bakit hindi pa naging sapat? Sa wakas, tumingin si Kildon sa kanya. At ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pagsisisi, kundi pagkainis. Sapat? Alpas, iyon na nga ang problema. Tumaas ang boses nito. Oo, naging mabuti kang ina. Naging mabuti kang tagapamahala ng bahay. Pero nawala na yung babaeng minahal ko. Nawala na yung artist na puno ng pangarap at apoy. Naging boring ka. Boring. Ang salitang yon ay tumatak sa kanyang isipan. Si Dayang, pagpapatuloy ni Kildon, naiintindihan niya ako. Naiintindihan niya ang mundo ko, ang pressure sa trabaho. Sinusuportahan niya ang mga ambisyon ko. Pinaparamdam niya sa akin na buhay ako. Isang bagay na matagal mo nang hindi na iparamdam sa akin. Bawat salita ay sampal. Bawat pangungusap ay lason. Ang 10 taon ng kanyang pag-aalay, ng kanyang pag-aaruga, ng kanyang pagmamahal. Lahat ng yon ay binuod sa isang salita. Boring. Naramdaman ni Alpas ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit. Ang lahat ng sakripisyo niya ay itinapon na parang basura. Tapos na ako, sabi niya. Ang boses ay matigas na ngayon. Tapos na tayo. Tumawa si Kildon, isang tawang mapakla. Huwag kang magsalita ng ganyan, Alpas. Hindi mo kaya. Umalis ka, utos niya. Itinuro ang pinto. Ano? Sabi ko, umalis ka sa bahay ko. Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Tumayo si Kildon. Ang mukha ay nagpapakita ng hindi paniniwala, na unti-unting napalitan ng pagkayamot. Naglakad ito patungo sa pinto. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, humarap ito sa kanya. Isang malamig na ngisi ang nasa labi. Sige, aalis ako, sabi nito. Pero tandaan mo to, Alpas. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang bagay na walang halaga. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Pagkatapos ay isinara nito ang pinto, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. At sa katahimikang iyon, si Alpas ay bumagsak sa sahig. Ang mga tuhod ay hindi na kinaya ang bigat ng kanyang durog na puso. Ang mga unang araw ay isang malaking dagat ng kawalan. Ang bawat sulok ng Villa Esmeralda ay sumisigaw ng pangalan ni Kildon. Ang kanyang amoy na naiwan sa unan, ang bakanteng espasyo sa aparador, ang katahimikan tuwing umaga na dati puno ng ugong ng kanyang electric shaver. Para kay Alpas, ang bahay na minsan niyang itinuring na paraiso ay isa na ngayong malawak at malamig na mausoleo ng kanilang mga alaala. Pinipilit niyang maging matatag sa harap ni Sinag. Kapag nagtatanong ang bata kung nasaan ang kanyang ama, ang laging sagot ni Alpas ay, nasa isang mahabang business trip si Daddy. Isang kasinungalingan na unti-unting dumudurog sa kanyang puso sa bawat pagbigkas. Paano niya ipapaliwanag sa isang 6 na taong gulang na ang tatay nito ay pinili ang ibang babae kaysa sa kanila? Ang sakit ng pagtataksil ay parang isang aalon na pabalik-balik. Minsan ay mahina, minsan ay rumaragasa, at nagbabantang lunurin siya.
Ngunit sa ilalim ng lahat ng emosyong iyon, isang bagong damdamin ang nagsimulang sumibol. Isang damdamin na mas matindi pa sa sakit, takot. Ang mga huling salita ni Kildon ay umalingaw sa kanyang isipan. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Sa loob ng 10 taon, si Kildon ang kanyang mundo. Siya ang nagtatrabaho. Si Alpas ang nag-aalaga ng bahay at anak. Si Kildon ang kumikita ng pera. Si Alpas ang gumagastos nito para sa kanilang pamilya. Hindi niya kailanman inisip ang tungkol sa pera. Palagi itong nariyan, umaapaw. Ngayon, mag-isa na lang siya. Kailangan niyang harapin ang katotohanan yon. Isang hapon, habang si Sinag ay nasa eskwela at si Yaya Biyaya ay namamalengke, umupo si Alpas sa maliit na home office na dati bihira niyang gamitin. Binuksan niya ang kanyang laptop. Panahon na para alamin kung saan siya nakatayo. Panahon na para maging praktikal. Ang unang hakbang, alamin ang kanilang ipon. Mayroon silang joint savings account kung saan nakalagak ang lahat ng kanilang pera. Kasama na ang malaking mana na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang nang sila'y pumanaw. Iyon ang kanyang fallback, ang kanyang seguridad. Iyon ang perang hindi niya kailanman ginalaw, itinabi, para sa kinabukasan ni Sinag. Nag-login siya sa website ng bangko. Inilagay niya ang kanilang username, ang password, ngunit sa kanyang pagtataka, lumabas ang isang mensahe. Incorrect password. Sinubukan niya ulit. Baka nagkamali lang siya ng type. Incorrect password. Sinubukan niya sa pangatlong beses. Mas dahan-dahan. Tinitiyak ang bawat letra at numero. Your account has been temporarily locked due to multiple failed login attempts. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit pinalitan ni Kildon ang password? Tinawagan niya ang customer service hotline ng bangko. Pagkatapos ng ilang security questions, nahirap niyang sagutin dahil si Kildon ang laging nakakaalam ng mga detalye. Sa wakas ay nakausap niya ang isang agent. Good afternoon, Ma'am Alpas. How can I help you today? Gusto ko lang sanang malaman ang balance ng joint savings account namin ng asawa ko. Si Mr. Kildon Monteverde, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. May ilang sandali ng pag-type sa kabilang linya. Okay, ma'am. Ang inyong current available balance po ay 23,542 pesos and 65 centavos. Natigilan si Alpas. Hindi siya makahinga. Ano? Imposible. May milyones dapat dyan. Ang mana ko mula sa mga magulang ko, nandoon lahat. Sandali lang po, ma'am. Titingnan ko po ang transaction history. Muli, katahimikan. Ma'am, nakikita ko po rito na mayroong sunod-sunod na malalaking fund transfers na ginawa sa nakalipas na 8 buwan. Transfers? Saan? Nanginginig na tanong ni Alpas. Ang mga pondo po ay inilipat sa isang corporate account sa ilalim ng pangalang, Salvador Prime Ventures Inc. Salvador. Ang pangalan ay parang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Salvador. Ang apelyido ni Dayang. Ma'am, nandyan pa po ba kayo? Tanong ng agent. Hindi na nakasagot si Alpas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Nakatitig lang siya sa blankong screen ng laptop. Ang pakiramdam ay mas malala pa kaysa noong nahuli niya sila sa opisina. Hindi lang pala puso niya ang ninakaw. Ninakaw din pala ang kinabukasan niya, ang seguridad ng kanyang anak, ang perang pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Ginamit ni Kildon para pondohan ang negosyo ng kabit niya. Ang takot ay napalitan ng isang malagim na realidad. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, wala siyang mapagkukunan ng kahit ano. Ang bahay na ito, ang kotse, ang pag-aaral ni Sinag, lahat ay nakapangalan kay Kildon. Kahit anong oras, pwede siyang palayasin. Kahit anong oras, pwede siyang mawalan ng lahat. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Ngayon, naintindihan na niya ang tunay na kahulugan ng mga salitang yon.
Hindi lang yun isang pang-iinsulto. Yun ay isang banta, isang sumpa. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello, is this Mrs. Alpas Mendoza? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki. Yes, speaking. Good afternoon. I'm Attorney Robles, the legal counsel of Mr. Kildon Monteverde. I'm calling to inform you that my client wishes to file for a divorce. Humigpit ang hawak ni Alpas sa telepono. Mr. Monteverde is willing to offer a monthly alimony of 30,000 pesos for 1 year, provided that you sign the papers without any contest and waive all your claims to any of his assets. Is that clear, Mrs. Mendoza? 30,000 piso. Isang insulto. Isang halaga na kulang pa sa pambayad nila ng kuryente. At pagkatapos ng 1 taon, wala na. Nawala ang kanyang boses. Ang tanging nagawa niya ay tumango, na para bang nakikita siya ng abogado sa kabilang linya. Bago pa man siya makabawi, ang tawag ay natapos na. Ibinagsak niya ang telepono. Tumingin siya sa paligid ng marangyang bahay. Ang mga mamahaling muebles, ang mga painting sa dingding, ang malawak na hardin sa labas. Lahat ng ito ay isang ilusyon, isang malaking kasinungalingan. Siya ay isang reyna sa isang palasyong hindi kanya at malapit na siyang palayasin. Ang sakit ay napalitan ng desperasyon at sa kaibuturan ng desperasyong yon, isang maliit na kislap ng apoy ang nagsimulang mag-alab, isang apoy ng galit, isang apoy ng determinasyon. Hindi siya papayag na ganito na lang ang katapusan niya. Ang desperasyon ay isang kakaibang bagay. Kaya kanitong lunurin sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa o kaya naman ay itulak ka pa itaas. Bigyan ka ng lakas na hindi mo akalaing mayroon ka para huminga. Para kay Alpas, pagkatapos ng tawag mula sa abogado ni Kildon, ang desperasyon ay naging gasolina. Ang sakit ay nagkristal at naging isang matalim at malamig na determinasyon. Tumingin siya sa litrato ni Sinag na nakadisplay sa isang maliit na frame sa ibabaw ng mesa. Ang matamis na ngiti ng kanyang anak, iyon ang kanyang bakit. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi siya pwedeng maging talunan. Kailangan niyang lumaban, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng nag-iisa niyang anak. Ngunit paano? Paano lalaban ang isang tulad niya na 10 taon nang nakakulong sa ginintuang hawla ng pagiging may bahay? Wala siyang pera, walang kapangyarihan, walang impluwensya. Si Kildon ang may hawak ng lahat ng baraha. Kinailangan niya ng tulong. Hindi mula sa mga kaibigan nila ni Kildon dahil mga kaibigan niya ang mga iyon. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong nasa labas ng kanilang maruming mundo. At isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan mula sa nakaraan. Basilio Makiling. Si Basil ay matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Isang self-made man na nagtayo ng sarili niyang tech company mula sa wala. Palagi itong may espesyal na pagtingin sa kanya, isang paggalang na higit pa sa pagiging anak ng kaibigan nito. Matagal na silang hindi nagkikita, ngunit alam niyang si Basil ay isang taong may prinsipyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap niya ang numero nito sa isang lumang business card na nakatago sa kanyang wallet. Nagdalawang isip siya, nakakahiya. Ngunit mas nakakahiya kung hahayaan niyang tapak-tapakan siya at ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. Hello? Sagot ng isang malalim at baritonong boses sa kabilang linya. Hello Basil. Si Alpas to, Alpas Mendoza. May ilang segundong katahimikan. Alpas, sabi nito sa wakas. Ang boses ay may bahid ng pagkagulat at init. Kumusta ka na? It's been years. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kapihan sa Quezon City, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga elitista nilang kakilala. Pagdating ni Alpas, nakaupo na si Basil sa isang sulok.
Mas tumanda ito ng bahagya, ngunit mas naging kapita-pitagan ang dating. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit mabait. "Thank you for meeting me," nahihiyang sabi ni Alpas pagkaupo. "Of course," sagot ni Basil, ngumiti ng bahagya. "I was worried when you called. You sounded different. Anong maitutulong ko sa'yo?" At doon, ikinuwento ni Alpas ang lahat. Ang panlalamig ni Kildon, ang anibersaryo, ang kwintas, ang pagtataksil sa pera, ang banta ng diborsyo. Habang nagsasalita siya, wala siyang nakitang paghusga sa mga mata ni Basil. Tanging pakikinig, isang malalim at matamang pakikinig. Nang matapos siya, hindi ito nagsalita agad. Tinitigan lang siya nito. Ang Alpas na kilala ko noon ay isang magaling na artist, isang babaeng may apoy sa mga mata. Anong ginawa sa'yo ng lalaking yon? Tumulo ang luha ni Alpas. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, Basil. At ngayon, gusto niyang kunin kahit ang natitirang dignidad ko. Hindi niya makukuha yon, mariing sabi ni Basil. Hindi. Kung hindi mo ibibigay sa kanya. Ang tanong ay, handa ka na bang lumaban? Tumingin si Alpas sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang mga kamay na dati sanay humawak ng putik para gumawa ng sining ay naging sanay na lang sa paglilinis at pag-aasikaso. Ngunit ngayon, ikinuyom niya ang mga ito. "Oo," sagot niya. "Ang boses ay buo at walang pag-aalinlangan. Handa na ako." Ngumiti si Basil. "Good. Kung pera at impormasyon ang kailangan mo, I can help. Umpisahan natin sa babaeng yan. Dayang Salvador, let's find out who she really is." Umuwi si Alpas nang may bagong pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit sa bahay para alisin ang mga bagay na nagpapaalala kay Kildon, napadpad siya sa bodega, maalikabok at puno ng mga lumang gamit. At sa isang sulok, natakpan ng puting kumot, nakita niya ito. Ang kanyang lumang pottery wheel at mga kahon ng tuyong luwad. Hinawin niya ang kumot. 10 taon na rin mula nang huli niyang nahawakan ang mga ito. Dahan-dahan niyang inilabaw ang isang piraso ng luwad. Kumuha siya ng tubig at sinimulang basain ito. Ang lamig at gaspang ng putik sa kanyang mga palad ay nagbalik ng isang pamilyar na pakiramdam. Umupo siya sa harap ng pottery wheel. Isinaksak niya ito at umugong ito na parang isang lumang kaibigang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Inilagay niya ang luwad sa gitna at sinimulang paikutin. Sa simula, ang kanyang mga kamay ay nangangapa. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang muscle memory. Ang pagdiin, ang paghatak pataas, ang paghubog. Habang umiikot ang luwad, naramdaman ni Alpas na ang lahat ng gulo sa kanyang isip, ang galit, ang sakit, ang takot, ay unti-unting nagiging focus. Dito, sa harap ng umiikot na putik, siya ang may kontrol. Siya ang lumilikha. Hindi siya ang sinisira. Sa loob ng isang oras, nakagawa siya ng isang simpleng mangkok. Hindi ito perpekto. May mga bitak at hindi pantay. Ngunit ito ay kanya. Gawa ng kanyang mga kamay. Isang simbolo na kaya pa niyang bumuo ng isang bagay na maganda mula sa isang walang hugis na piraso ng putik. Nang biglang mag-ring ang kanyang telepono, si Basil. "Alpas," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay apurado at seryoso. "May nalaman na ako. Pinahanap ko sa mga tao ko ang lahat ng files tungkol kay Dayang Salvador." Napahigpit ang hawak ni Alpas sa telepono. "Anong nalaman ninyo?" "Mayroon akong kailangan sabihin sa'yo," pagpapatuloy ni Basil. "At kailangan mong maging matatag. Alpas, may nalaman ako tungkol kay Dayang. Mas komplikado ito kaysa sa inaakala natin." "Ano yun, Basil? Sabihin mo na." Huminto sandali si Basil na parang naghahanda para sa isang malaking balita.
Hindi Salvador ang dati niyang apelyido. Hindi Salvador ang dati niyang apelyido. Ang mga salitang yon mula kay Basil ay nanatiling nakalutang sa hangin, mabigat at puno ng hindi maipaliwanag na panganib. Napahigpit ang hawak ni Alpa sa telepono. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Magkita tayo. I'll send you the address. Dalhin mo ang lahat ng lakas ng loob mo, Alpas. You're going to need it. Sagot ni Basil bago ibinaba ang tawag. Makalipas ang 1 oras, nasa isang conference room na si Alpas sa opisina ni Basil sa Makati. Ang silid ay moderno at minimalist. Ngunit ang pakiramdam niya ay tila siya nasa loob ng isang interrogation room. Inilapag ni Basil sa harap niya ang isang manipis na brown folder. Ano to? Tanong ni Alpas. Ang totoong kwento ni Dayang. Seryosong sabi ni Basil. Binago niya ang kanyang apelyido 5 taon na ang nakalipas pagkatapos niyang mag-aral sa abroad. Legal ang lahat, kaya mahirap matunton. Pero ang pera at koneksyon ay may magagawa. Binuksan ni Alpas ang folder. Ang unang papel ay isang kopya ng birth certificate. Pangalan, Dayang Sandoval. Sandoval, ang apelyido, ay tila pamilyar, ngunit hindi niya mailagay kung saan niya ito narinig. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga sumunod na dokumento ay mga lumang artikulo mula sa business section ng mga dyaryo. May petsang mga 7 o 8 taon na ang nakalipas. Ang mga headline ay tumalon sa kanya. Monteverde Corp. Dominates real estate, forces Sandoval Properties to bankruptcy. Sandoval Properties CEO, David Sandoval, founded in apparent suicide. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Alpas. Sandoval. David Sandoval. Naalala niya. Naalala niya ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas, umuwi si Kildon na mayabang at masaya. Ipinagmalaki nito kung paano niya dinurog ang isang mahinang kakompetensya, kung paano niya nakuha ang pinakamalaking proyekto at iniwang walang-wala ang Sandoval Properties. Sinabi pa ni Kildon noon, he was weak. He deserved to lose. Kinilabutan si Alpas. Tumingin siya kay Basil. Ang mga mata ay nanlalaki sa isang dahan-dahang namumuong katotohanan na napakasindak isipin. Si David Sandoval. Simula niya, hirap na hirap magsalita. May kapatid ba siya? Tumango si Basil. Kinuha niya ang huling papel mula sa folder, isang lumang family picture na nakaprint sa bond paper, isang masayang pamilya, isang ama, isang ina, isang binatang lalaki na nakangiti, at isang teenager na babae na may mahabang buhok at pamilyar na mga mata. Si Dayang. Si Dayang Sandoval, kumpirma ni Basil. Ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Ay ang nakababatang kapatid ni David Sandoval. Napasandal si Alpa sa kanyang upuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakagimbal na larawan. Hindi ito simpleng pang-aagaw ng asawa. Hindi ito simpleng pagnanakaw ng pera. Ito ay paghihiganti. Ang lahat ng nangyari, ang kanyang paglapit kay Kildon, ang pagiging perpektong assistant, ang pag-akit dito, ang pagkuha ng pera mula sa kanya. Lahat ay planado. Bawat galaw ay may layunin. Ang Salvador Prime Ventures na pinunduhan ng pera niya ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang armas. Isang armas na gagamitin para sirain si Kildon, tulad ng kung paano sinira ni Kildon ang kanyang kapatid. At siya, si Alpas, isa lamang siyang kasangkapan, isang collateral damage. Ang kanyang nasirang puso at ninakaw na pera ay maliit na halaga lamang na kailangang bayaran para sa mas malaking laro ng paghihiganti ni Dayang. My God! Bulong ni Alpas, napahawak sa kanyang bibig. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ng isang simpleng pagtataksil
ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Para siyang isang langgam na naipit sa pagitan ng dalawang naglalabang elepante. Naalala niya ang mga tingin ni Dayang sa opisina. Hindi yun tingin ng isang kabit na nagwagi. Iyon ay tingin ng isang kaaway na nagtatamasa sa unang yugto ng kanyang tagumpay. Naalala niya ang mga salita nito. Ang isang bagay na matagal nang sira ay hindi mo na pwedeng sirain pa. Hindi lang pala ang pagsasama nila ni Kildon ang tinutukoy nito, kundi ang buong buhay ni Kildon. Kaya pala, sabi ni Alpas, nagsasalita sa sarili. Kaya pala hindi siya natakot. Kaya pala ganoon na lang ang kanyang kumpiyansa dahil hindi niya mahal si Kildon. Ginagamit niya lang siya. At ginagamit niya ang pera mo para gawin iyon. Dagdag ni Basil. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang pagkagimbal. Isang galit hindi lang para kay Kildon, kundi para kay Dayang. Paano nagawa ng isang tao na paglaruan ng buhay ng iba ng ganoon kalamig? Paano niya nagawang idamay ang isang inosenteng pamilya sa kanyang personal na vendetta? Oo, masama ang ginawa ni Kildon. Ngunit ang ginagawa ni Dayang ay masahol pa. Ito ay kasamaan na binalot sa anyo ng hustisya. Biglang nagbago ang lahat sa isip ni Alpas. Hindi na ito tungkol sa paghabol sa pera niya. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa kanyang nasirang puso. Mas malaki na ang laban. Kailangan niyang pigilan si Dayang. Hindi para iligtas si Kildon dahil sa tingin niya ay nararapat lang dito ang maparusahan. Kailangan niyang pigilan si Dayang para sa kanyang sarili, para sa kanyang anak, para itigil ang siklo ng pagkasirang ito. Ikinuyuyom niya ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Ang mga litrato at dokumento ay tila nag-aapoy sa ilalim ng kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Basil. Ang apoy na minsang nakita nito sa kanyang mga mata ay nagbalik. Ngunit ngayon, ito ay hindi na apoy ng pangarap, kundi apoy ng digmaan. Tumingin siya sa salamin na bintana ng conference room. Nakikita ang sariling refleksyon. Ang babaeng naroon ay hindi na ang mahinang Alpas na umiiyak sa sahig ng kanilang sala. Ang babaeng naroon ay galit, nasaktan, ngunit hindi natakot. Kung gusto niya ng laro, bulong ni Alpas sa kanyang sarili. Ang mga mata ay matalim at nakapokus. Ibibigay ko sa kanya. Ang pagkatuklas sa tunay na motibo ni Dayang ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Alpas. Ang kalungkutan ay napalitan ng kalinawan. Ang takot ay napalitan ng tapang. Hindi na siya ang biktimang naghihintay lang ng susunod na dagok ng tadhana. Ngayon, siya na ang gagawa ng sarili niyang tadhana. Sa tulong ni Basil, ang mga sumunod na linggo ay naging abala sa tahimik at maingat na pagpaplano. Ang unang hakbang ay ang legal na laban. Ipinakilala siya ni Basil sa isang matalino at agresibong abogada, si Attorney Lena Palma, isang babaeng kilala sa paghawak ng mga kaso ng financial fraud. Ang kaso mo ay 2 tiklop, Alpas, paliwanag ni Attorney Palma sa kanilang unang pagpupulong. Una, ang kasong sibil para bawin ang perang kinuha ng asawa mo nang walang pahintulot mo. Malakas tayo dyan. Pangalawa, na mas komplikado, ay ang patunayang may mali siya at planadong panloloko sa parte ni Dayang Sandoval. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Nagsimula ang masusing pangangalap ng ebidensya. Bawat bank statement, bawat email, bawat text message na maaaring mag-ugnay sa paglilipat ng pera ni Alpas sa kumpanya ni Dayang ay kanilang inipon. Naging espiya si Alpas sa sarili niyang buhay. Binabalikan ang mga nakaraang pag-uusap, hinahanap ang mga maliliit na detalye na noon ay binaliwala niya. Habang ang legal na laban ay inihahanda. May isa pang laban na kailangan harapin ni Alpas, ang laban para sa kanyang sarili. Kailangan niyang patunayan, hindi lang kay Kildon, kundi sa buong mundo, at lalo na sa kanyang sarili, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa.
Isang hapon, habang naglalaro si Sinag sa hardin, muling pumasok si Alpas sa bodega. Tinitigan niya ang pottery wheel, ang sining na matagal na niyang tinalikuran, ang pangarap na ibinaon niya sa limot. Ito na ang panahon para muli itong buhayin. Nagsimula siya sa maliit. Naglinis siya ng espasyo. Bumili siya ng mga bagong clay at glaze. Bawat gabi, kapag tulog na si Sinag, ginugugol niya ang oras sa paghubog ng putik. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang uri ng meditasyon. Ang bawat piraso na kanyang nabubuo, isang tasa, isang plato, isang florera, ay isang patunay ng kanyang kakayahang lumikha ng isang bagay na buo at maganda mula sa isang bagay na magulo at walang hugis. Anong ginagawa mo, Mami? Tanong ni Sinag isang hapon, na naabutan siyang may putik sa mukha at damit. Ngumiti si Alpas. Gumagawa ako ng sining, anak. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng luwad at ibinigay sa anak. Gusto mong subukan? Ang mga mata ng bata ay nagningning. Magkasama silang umupo sa sahig. Tinuruan ni Alpas ang maliliit na kamay ni Sinag kung paano hubugin ang putik, kung paano gumawa ng isang maliit na ibon. Sa gitna ng kanilang tawanan at malikhaing gulo, naramdaman ni Alpas ang isang kaligayahang matagal na niyang hindi naramdaman. Isang purong kaligayahan na hindi nakadepende sa isang lalaki o sa pera. Ito ay isang kaligayahang nagmumula sa loob. Dito nabuo ang isang ideya. Isang ideyang tila imposible sa simula. Ngunit habang tumatagal, ay nagkakaroon ng hugis sa kanyang isipan, tulad ng luwad sa kanyang mga kamay. Gusto kong magtayo ng isang maliit na negosyo, sabi niya kay Basil isang araw habang nagkakape sila. Isang lugar kung saan pwedeng pagsamahin ang dalawang bagay na gusto ko, kape at sining. Isang coffee shop, tanong ni Basil. Higit pa roon, paliwanag ni Alpas. Ang mga mata ay nagniningning sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Isang lugar na may coffee shop at isang maliit na pottery studio, kung saan ang mga tao ay pwedeng uminom ng kape mula sa mga tasang ako mismo ang gumawa. Kung saan, pwede silang matutong gumawa ng sarili nilang sining. Isang lugar ng paglikha at paghilom. Tinitigan siya ni Basil, isang ngiti ng paghanga, ang unti-unting sumilay sa labi nito. Anong ipapangalan mo rito? Pagsibol, sagot ni Alpas ng walang pag-aalinlangan. Dahil ito ang aking bagong simula, ang aking pag-usbong mula sa abo. Tinulungan siya ni Basil na makahanap ng isang maliit at magandang pwesto sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Isang lumang bahay na may maliit na hardin. Sa tulong ng kaunting pautang mula kay Basil na iginiit niyang babayaran hanggang sa huling sentimo, sinimulan ni Alpas ang pagsasaayos ng lugar. Siya mismo ang nagdisenyo ng interior. Pinagsasama ang init ng kahoy at ang gaspang ng semento, na pinalamutian ng kanyang sariling mga gawang sining. Samantala, para maisakatuparan ang kanilang legal na estratehiya, kailangan nilang panatilihing kampante si Kildon at Dayang. Isang mahirap na gawain ang ipinagawa ni Attorney Palma kay Alpas. Huminga ng malalim si Alpas bago tinawagan si Kildon. "Hello, Kildon," sabi niya. Pilit na ginagawang mahina at talunan ang kanyang boses. "Tumawag ang abogado mo." "Sige, pumapayag na ako. Pipirmahan ko ang mga papeles. Alam ko namang wala akong laban sa'yo." May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang buntong hininga ng tagumpay mula kay Kildon. "Mabuti naman at natauhan ka, Alpas. That's the smart thing to do. Ipadadala ko na lang ang papeles sa'yo." Pagkababa ng telepono, napapikit si Alpas. Bawat parte ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, pero tiniis niya. Ito ay isang sakripisyo, isang kinakailangang pag-arte para sa mas malaking tagumpay. Ang hindi niya alam, sa kabilang dako ng syudad, sa isang marangyang penthouse unit, si Dayang Salvador ay nakangiting nakikinig sa speakerphone
habang kausap ni Kildon si Alpas. "See? I told you she'd give up." Mayabang na sabi ni Kildon kay Dayang pagkatapos ng tawag. Ngumiti si Dayang at hinalikan ito. "Of course, mahal. Sino ba naman siya para lumaban sa'yo?" Ngunit nang tumalikod si Kildon, ang matamis ng ngiti sa mukha ni Dayang ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Ngayong wala nang sagabal si Alpas, maaari na niyang isagawa ang huling hakbang ng kanyang plano. "Mahal," malamig na sabi ni Dayang, "I think it's time we talk about the company shares para maging official na talaga ang partnership natin sa lahat ng bagay." Ito na ang tuktok ng kanyang mundo. Nakatayo si Kildon sa malawak na balcony ng penthouse ni Dayang. Hawak ang isang kopita ng mamahaling champagne. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay parang isang karpet ng mga bituin. Sa kanyang tabi, nakayakap si Dayang. Ang bango nito ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Kaninang umaga lang, pumirma siya sa mga papeles na naglilipat ng 40% ng kanyang shares sa Monteverde Corp. Kay Dayang, na ginagawa itong pinakamalaking individual shareholder bukod sa kanya. Ito ay isang kilos ng lubos na tiwala, isang testamento ng kanilang partnership. At si Alpas, sumuko na ito tulad ng inaasahan niya. Malapit nang maging malaya at legal ang lahat. "To us," sabi ni Dayang, itinaas ang sariling kopita. "To our future." "To us," sagot ni Kildon at nag-toast sila. Ang tunog ng kristal ay malutong at matagumpay. Hinalikan niya si Dayang. Ang lasa ng champagne at tagumpay ay nasa kanyang mga labi. Sa wakas, nakuha na niya ang lahat. Ang kapangyarihan sa negosyo at ang babaeng nakakaintindi sa kanya. Kinaumagahan, pumasok si Kildon sa kanyang opisina na may ngiti sa labi. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na napawi. Ang kanyang sekretarya ay sumalubong sa kanya. Ang mukha ay balisa. "Sir, emergency board meeting po. Hinihintay na po kayo." Napakunot ang noo ni Kildon. Wala siyang tinawag na meeting. Pagpasok niya sa boardroom, nandoon na ang lahat ng miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at malamig. At sa dulo ng mesa, sa upuang nakalaan, para sa pangalawang pinakamataas na opisyal, nakaupo si Dayang. Ang suot niya ay isang matapang na pulang power suit. Ang matamis na ngiti na laging nakapaskil sa kanyang mukha ay wala na. Ang natira ay isang maskara ng yelo. "Dayang, what's going on?" Nagtatakang tanong ni Kildon. Hindi sumagot si Dayang. Isang matandang miyembro ng board ang tumayo. "Mr. Monteverde, we have received a very alarming report this morning. Ms. Salvador has just sold her entire 40% stake in this company." Para itong isang suntok sa sikmura ni Kildon. "What? To whom?" "To our biggest competitor," sagot ng board member. "To Titan Consolidated." Bumagsak ang panga ni Kildon. Ang Titan Consolidated ang mortal nilang kaaway. Ang pagbebenta ng ganoon kalaking stake sa kanila ay isang deklarasyon ng giyera o mas masahol pa, isang pagsuko. "Why would you do that?" Sigaw niya kay Dayang. Ang boses ay puno ng hindi paniniwala. Tumayo si Dayang, dahan-dahan. Kinuha nito ang isang folder at inilapag sa gitna ng mesa. "Because this was never about partnership, Kildon. This was about justice." Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang lumang litrato, ang family picture na nakita ni Alpas. "Naalala mo ba ang lalaking ito? Si David Sandoval. Ang sabi mo, weak siya at deserved to lose. Ang hindi mo alam, ang weak na lalaking iyon ay ang kapatid ko." Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason na tumutulo sa pandinig ni Kildon. Ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. "You took everything from him." Pagpapatuloy ni Dayang, ang boses ay matalim na parang patalim. "His company, his dignity, his life. Kaya kinuha ko rin ang lahat mula sa'yo. Your company."
Tumingin ito sa paligid ng boardroom, sa mga miyembro na ngayoy nakatingin kay Kildon na may pagkasuklam. Your reputation, kinuha nito ang kanyang telepono. And of course, your family. Pinindot niya ang isang button sa kanyang telepono. Biglang nag-vibrate ang mga telepono ng lahat ng nasa silid. Isang email. Ang subject, The Truth About Kildon Monteverde. Naglalaman ito ng mga kopya ng kanilang mga hotel booking, mga litrato nilang magkasama, at isang detalyadong salaysay ng kanilang relasyon na pinalabas niyang si Kildon ang nanukso at gumamit ng posisyon para abusuhin siya. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang kumpanya na ngayon ay nasa bingit ng hostile takeover, ang kanyang reputasyon na ngayoy durog na durog, ang kanyang pera na ang karamihan ay nakatali sa shares na ngayoy wala ng kwenta. Lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Nasa kalagitnaan si Alpas ng pagpipinta ng pader ng Pagsibol Cafe nang magring ang kanyang telepono. Si Basil. Alpas, open your email. It's happening, sabi nito. Binuksan ni Alpas ang kanyang laptop. Naroon ang email ni Attorney Palma. Nakalakip dito ang isang news link. Monteverde Corp. Stocks plummet amid scandal and hostile takeover bid. Binasa niya ang artikulo. Ang lahat ng detalye ay naroon. Ang pagbebenta ng shares ni Dayang, ang paglalabas niya ng ebidensya laban kay Kildon, ang pagbagsak. Tapos na ang laro ni Dayang. Nagtagumpay na ito. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Alpas. Walang saya, walang pagdiriwang, tanging isang mabigat na pakiramdam ng pagtatapos. Nang gabing iyon, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi sa Villa Esmeralda, kundi sa maliit na apartment na pansamantala niyang tinutuluyan malapit sa cafe. Pagbukas niya, nandoon si Kildon. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang makapangyarihang CEO. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo, at ang kanyang mga mata ay pula at puno ng desperasyon. Amoy alak ito. Alpas, sabi nito, ang boses ay basag. Please, tulungan mo ako. She took everything. Tinitigan siya ni Alpas, walang emosyon. Alam ko, sagot niya. Alam ko ang lahat, Kildon. Tungkol kay Dayang, tungkol sa kapatid niya. Alam ko na noon pa. Ang pagkagulat sa mukha ni Kildon ay napalitan ng realisasyon. You knew? At wala kang ginawa. Anong gusto mong gawin ko? Iligtas ka? Tanong ni Alpas, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kinuha mo ang pera ko, itinapon mo ang 10 taon ng pagsasama natin. Tinawag mo akong boring. At ngayon, ako ang lalapitan mo para iligtas ka sa problemang ikaw mismo ang gumawa? I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Kildon. Alpas, I'm so sorry I was a fool. Please, take me back. For Sinag. For our family. Umiling si Alpas. Walang nang pamilya, Kildon. Ikaw ang sumira niyan. Ang sorry mo ay huli na. Pero, saan ako pupunta? Wala na akong kahit ano. Hindi ko na problema yan, mariing sabi ni Alpas. Isasara na sana niya ang pinto nang biglang magsalita muli si Kildon. Kung hindi mo ako babalikan, sabi nito, ang desperasyon ay napalitan ng isang pangit na anyo ng pagbabanta. Kukunin ko si Sinag, ididemanda kita. Wala kang trabaho, wala kang pera, walang-wala ka, hindi ka mananalo sa akin sa korte. At sa sandaling iyon, ang natitirang awa ni Alpas ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matigas na pader. Subukan mo, sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Kasabay noon, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Summons delivered. Tumingin si Alpas kay Kildon. Good luck sa korte, Kildon, dahil hindi lang ikaw ang magsasampa ng kaso. Isinara niya ang pinto. Iniwan si Kildon na nakatayo sa labas, basag, talunan, at ngayon,
ay may panibagong laban na kakaharapin. Ang laban sa babaeng minsan niyang minaliit. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang mga puso ay sinusuri at ang mga buhay ay hinuhusgahan. Nakaupo si Alpas sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan para pigilan ang panginginig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Kildon kasama ang kanyang abogado. Ang dating kumpiyansa at yabang sa mukha nito ay napalitan ng isang mapait na determinasyon. Ito na ang kanilang huling digmaan. Ginamit ni Kildon ang natitira niyang pera para kumuha ng isang kilalang abogado, si Attorney Cruz, isang lalaking sanay sa paninira ng reputasyon. At iyon mismo ang ginawa niya. Mrs. Mendoza, simula ni Attorney Cruz, ang boses ay puno ng mapanlinlang na simpatiya. Totoo po ba na sa loob ng 10 taon, kayo po ay isang housewife lamang? Isa po akong full-time mother and homemaker. Matatag na sagot ni Alpas. I see. So, sa madaling salita, wala po kayong sariling pinagkakakitaan? Umaasa lamang po kayo sa kabutihan ng aking kliyente? Hindi po kabutihan yon. Partnership po ang pagsasama namin. Isang partnership kung saan ang aking kliyente ang nagtatrabaho ng husto habang kayo ay nasa bahay lang? Putol ni Attorney Cruz. At ngayon, nais ninyong makuha ang kustodya ng inyong anak, gayang wala kayong matatag na trabaho o anumang pinagkukunan ng yaman. Paano ninyo bubuhayin ang bata? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga paso? May ilang mahinang tawanan mula sa panig ni Kildon. Tumingin si Alpas sa hurado, sa mga mukha ng mga taong hindi nakakakilala sa kanya, mga taong huhuhusga sa kanyang pagkatao, batay sa mga salita ng isang bayarang abogado. Ngunit hindi siya natinag. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso kay Attorney Cruz. Ang pagiging ina ay isang trabaho. Ang pagpapalaki ng isang mabuting tao ay isang trabaho. At ang trabahong yon, sa loob ng 6 na taon, ay ginampanan ko ng mag-isa, habang ang kliyente ninyo ay abala sa ibang bagay. Bago pa man makasagot si Attorney Cruz, tumayo na ang abogado ni Alpas, si Attorney Palma. Your Honor, objection. The opposing counsel is badgering the witness and belittling the role of mothers in our society. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Naipinta na sa isip ng korte ang imahe ni Alpas bilang isang walang kakayahang babae. Ngayon, oras na para sa kanilang ganti. Ate, Palma, you may now call your next witness, sabi ng hukom. I call to the stand, Mr. Kildon Monteverde. Napilitang tumayo si Kildon. Habang naglalakad ito patungo sa witness stand, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Mr. Monteverde, simula ni Attorney Palma, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Sinasabi ninyo na si Mrs. Mendoza ay walang kakayahang pinansyal. Ngunit, maaari niyo bang ipaliwanag sa korteng ito ang tungkol sa isang savings account na naglalaman ng mahigit 10 milyong piso, isang mana na iniwan ng mga magulang ni Mrs. Mendoza para sa kanya? Biglang namutla si Kildon. That was a joint account. Isang joint account na ang laman ay personal na mana ng aking kliyente. Pagdidiin ni Ate Palma. At maaari niyo bang sabihin sa amin, Mr. Monteverde, kung nasaan na ang perang iyon ngayon? Hindi nakasagot si Kildon. Hayaan ninyong tulungan ko kayo. Pagpapatuloy ni Attorney Palma, lumapit sa hukom. Your Honor, we would like to present as evidence bank statements showing multiple fund transfers from the joint account of Mr. and Mrs. Monteverde to a corporate account under the name Salvador Prime Ventures Inc. Ipinakita sa malaking screen sa courtroom ang mga dokumento, ang mga pizza, ang mga halaga, milyon-milyon. Mr. Monteverde, sino po ang may-ari ng Salvador Prime Ventures Inc.?
I am not at liberty to say. Hindi po ba't ang CEO ng kumpanyang yon ay si Miss Dayang Sandoval, ang babaeng kasama ninyo sa Mariposa Grand Hotel nung weekend na sinabi ninyo sa inyong asawa na kayo ay nasa isang business conference? Bawat tanong ni Attorney Palma ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kredibilidad ni Kildon. Ang imahe ng isang responsableng ama at provider ay unti-unting gumuho at ang lumitaw ay ang imahe ng isang manloloko, isang sinungaling at isang magnanakaw. Ipinakita ni Attorney Palma ang lahat. Ang resibo ng kwintas, ang hotel booking, ang mga artikulo tungkol sa pagbagsak ng Monteverde Corp dahil sa iskandalo na kinasangkutan din ni Dayang. Wala na po akong karagdagang tanong, Your Honor, pagtatapos ni Attorney Palma. Habang bumabalik si Kildon sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay talunan. Tumingin siya kay Alpas at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya pa nakita dati. Hindi galit, hindi sakit, kundi awa. At iyon ang mas sumugat sa kanya. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang maliit at maaliwalas na espasyo sa Quezon City, isang malaking banner ang nakasabit sa labas. Opening soon, Pagsibol Cafe. Sa loob, abala ang mga manggagawa. Nagkakabit ng ilaw, nag-aayos ng mga mesa. Sa gitna ng lahat, si Basil ay nag-aabot ng mga tagubilin. Si Yaya Biyaya naman ay nag-aayos ng mga bulaklak sa bawat lamesa. Ito ang araw ng pagbubukas. Ito ang araw din ng fientwa. Nakatanggap si Basil ng text mula kay Attorney Palma. We did it. He's finished. Gumiti si Basil. Tumingin siya sa paligid ng kafe. Ito ay higit pa sa isang negosyo. Ito ay isang testamento sa katatagan ng isang babae. Isang simbolo ng pagbangon. Pagsapit ng hapon, nagsimulang dumating ang mga tao. Mga kaibigan ni Basil, mga kapitbahay, mga taong na-curious sa bagong lugar. Ang kafe ay napuno ng tawanan, ng tunog ng gilingan ng kape, at ng isang pakiramdam ng pag-asa. Sa korte, pagkatapos ng mahabang deliberasyon, muling pumasok ang hukom. Ang buong silid ay tumahimik. Ang bawat paghinga ay pinigil. Hinawakan ni Alpas ang isang maliit na kwintas na gawa sa luwad na ginawa ni Sinag para sa kanya. Ito ang kanyang anting-anting. Tumingin ang hukom kay Alpas, pagkatapos ay kay Kildon. Itinaas niya ang kanyang gavel. Ang tunog ng pagpukpok nito sa kahoy ay tila yayanig sa buong mundo ni Alpas. Ang kinabukasan niya at ng kanyang anak ay nakasalalay sa susunod na mga salita. This court has reached a verdict. Ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng courtroom. Ang bawat puso ay tumigil sa pagtibok. Para kay Alpas, ang mga segundong yun ay tila mas mahaba pa kaysa sa 10 taon ng kanyang pagsasama kay Kildon. Ang buong buhay niya ay nakasalalay sa hatol na ito. After careful deliberation and examination of all evidence presented, pagpapatuloy ng hukom, ang mga mata nito ay nakatuon sa mga dokumentong nasa kanyang harapan. This court finds Mr. Kildon Monteverde guilty of marital infidelity and fraudulent disposition of conjugal property. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang maririnig mula sa panig ni Alpas. Napahigpit ang hawak niya sa kamay ni Attorney Palma, ngunit hindi pa tapos. Regarding the petition for custody of the minor, Sinag Monteverde, sabi ng hukom, ngayon ay tinitingnan na sila ng diretso. While this court recognizes the right of a father, it prioritizes, above all else, the welfare and best interest of the child given Mr. Monteverde's demonstrated deceitfulness, financial instability, and moral indiscretion, which led to the dissolution of this family. This court finds him, at this time, an unfit primary guardian. Bumaling ang hukom kay Alpas, at sa unang pagkakataon,
Nakita ni Alpas ang isang bahid ng paghanga sa mga mata ng matandang tagahatol. Therefore, this court grants full and sole custody of the child, Sinag Monteverde, to his mother, Mrs. Alpas Mendoza. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bigat na pinapasan ni Alpas sa loob ng maraming buwan ay biglang nawala. Isang mainit na agos ng luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng tagumpay, ng katarungan, ng kalayaan. Niyakap niya si Atty. Palma. Salamat. Bulong niya. Maraming salamat. Ang pagpukpok ng gavel ng hukom ay hudyat ng pagtatapos ng kanyang lumang buhay. Furthermore, dagdag ng hukom, Mr. Monteverde is ordered to return the full amount of 10,750,000 pesos illegally transferred from Mrs. Mendoza's inheritance within a period of 6 months. The divorce is hereby granted. Tapos na. Si Kildon ay napaupo sa kanyang silya na parang isang manikang pinutulan ng tali. Ang kanyang mukha ay blangko, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Talo siya, talo sa lahat ng laban. Walang kumpanya, walang reputasyon, walang pera, at ngayon, wala ng anak. Habang naglalabasan ang mga tao sa courtroom, nagtama ang kanilang mga mata. Tumayo si Kildon at naglakad palapit sa kanya. Ang dating kayabangan ay ganap nang nawala, napalitan ng isang malalim at nakakaawang pagsisisi. Alpas, sabi nito, ang boses ay paos. I deserve this. I deserve all of this. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong umamin sa kanyang pagkakamali nang walang pagdadahilan. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Alpas. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay tila natunaw na, napalitan ng isang payapang pagtanggap. Pinapatawad na kita, Kildon, sagot niya. At sa pagsasabi noon, naramdaman niyang isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang puso. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para makalaya na ako. Tumango si Kildon, isang malungkot na luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Maging mabuti kang ina kay Sinag, sabi nito. Sabihin mo sa kanya, mahal na mahal siya ni Daddy. Alam niya yon, sagot ni Alpas. Tumalikod si Kildon at naglakad paalis, isang anino na lamang ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Hindi na lumingon si Alp. Paglabas niya sa gusali ng korte, ang sikat ng hapon ay sumalubong sa kanya, mainit at puno ng pangako. Naghihintay sa kanya sa paanan ng hagdanan, sina Basil at Yaya Biyaya. Walang nagsalita. Ngumiti lang si Yaya Biyaya at niyakap siya ng mahigpit. Si Basil naman ay nakatingin lang sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paggalang at paghanga. Tapos na, sabi ni Alpas, huminga ng malalim na parang ngayon lang ulit siya nakahinga ng maluwag. Hindi, nakangiting sabi ni Basil. Ngayon pa lang nagsisimula. 1 taon ang lumipas. Si Dayang Salvador o Sandoval ay naglaho na parang bula. Matapos makuha ang kanyang paghihiganti, ibinenta niya ang lahat at umalis ng bansa. Nag-iwan ng isang winasak na korporasyon at isang winasak na lalaki. Si Kildon Monteverde ay natutong mabuhay sa pagiging simple. Nakatira siya sa isang maliit na apartment at nagtatrabaho bilang isang consultant. Ang dating kayamanan ay nawala, ngunit sa pagkawala nito, tila natagpuan niya ang isang piraso ng kanyang nawawalang kaluluwa. Isang hapon ng Sabado, nakatayo siya sa kabilang kalsada, sa tapat ng isang kafe na puno ng buhay at tawanan, Pagsibol Cafe. Mula sa malayo, pinanood niya ang isang batang lalaki na masayang naglalaro sa hardin, habang ang ina nito ay abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Isang ngiti ng tunay na kaligayahan ang nakapinta sa kanyang mukha. Si Sinag at si Alpas. Hindi siya lumapit, hindi pa panahon. Sapat na sa kanya ang makita na masaya ang kanyang anak, na nasa mabuting mga kamay ito.
Sapat na sa kanya ang makita na ang babaeng minsan niyang sinabihan na hindi kayang mabuhay nang wala siya, ay hindi lang nabubuhay, kundi tunay na namumukadkad. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paalis, isang multo sa masayang eksenang iyon. Sa loob ng kafe, naramdaman ni Alpas na may nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa labas, ngunit wala na siyang nakita. Ngumiti na lang siya at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ang buhay ay mabuti. Ang buhay ay payapa. Sa wakas, malaya na siya. Ang amoy ng bagong giling na kape at sariwang bulaklak mula sa hardin ang bumubuo sa hangin sa loob ng Pagsibol Cafe. 4:00 ng hapon, ang golden hour. Ang sikat ng araw ay dumadampi sa mga dingding na pinalamutian ng mga likhang sining ni Alpas, nagbibigay ng isang mainit at kaaya-ayang pakiramdam. Ang lugar ay puno ng mga customer, mga estudyante, mga magkakaibigan, mga mag-asawang nagde-date. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang bawat tasa ng kape ay nagsisilbing saksi. Nakatayo si Alpas sa likod ng counter, tinuturuan ng isang bagong barista. Ang kanyang mga kilos ay puno ng kumpiyansa. Wala na ang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang babaeng narito ngayon ay malayo na, sa housewife na minsay umiyak sa sahig ng kanyang marangyang sala. Ang babaeng ito ay isang negosyante, isang artist, isang ina, isang survivor. Mommy! Napalingon siya. Mula sa pottery studio sa likod ng cafe, tumatakbo palapit si Sinag na ngayon ay 7 taong gulang na. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at ang kanyang mukha ay may bahid din nito. Ngunit ang ngiti niya ay abot-tenga. Look, I made a dinosaur. Ipinakita niya ang isang maliit at medyo tabinging obra. Natawa si Alpas at lumuhod para magpantay sila. Wow, ang galing naman ng artist ko. That's the best dinosaur I've ever seen. Pwede ba natin siyang i-bake, Mommy? Para matigas na siya? Of course, anak. Ilagay mo muna doon sa shelf, kasama ng iba pang masterpieces mo. Nakangiting sabi ni Alpas. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto ng kafe. Isang pamilyar na anino ang pumasok. Si Kildon. Isang beses sa isang buwan, tuwing unang Sabado, pinapayagan ni Alpas si Kildon na bisitahin si Sinag sa kafe. Maikli lang, 1 oras, at palaging may ibang tao sa paligid. Ito ay hindi para sa kanya, kundi para kay Sinag. Dahil alam niyang sa kabila ng lahat, karapatan pa rin ng kanyang anak na makilala ang kanyang ama. Daddy! Masayang sigaw ni Sinag at tumakbo para salubungin si Kildon. Ngumiti si Kildon, isang ngangiting mas totoo, kahit na may bahid ng kalungkutan, at niyakap ang anak. Mas payat siya ngayon, mas simple ang pananamit. Ang dating ere ng kapangyarihan ay napalitan ng kapakumbabaan. Hello, Sinag. Look what I brought you. Sabi niya. Iniaabot ang isang maliit na aklat tungkol sa mga bituin. Tumingin si Kildon kay Alpas na nakatayo sa di kalayuan. Alpas! Bati niya, isang tango ng paggalang. Kildon! Sagot ni Alpas. Ang tono ay sibil at kalmado. Mag-usap lang kayo dyan sa hardin. Maraming customer ngayon. Salamat, sabi ni Kildon. Tanging ang salitang yun lang. Ngunit sa loob nito ay naroon ang bigat ng 1,000, hindi nasasabing pangungusap ng pasasalamat at pagsisisi. Pinanood ni Alpas ang mag-ama na maupo sa isa sa mga bangko sa hardin. Pinanood niya si Kildon na buklatin ang libro at ituro ang mga larawan kay Sinag. Walang sakit, walang galit. Tanging isang tahimik na pagtanggap na ito na ang kanilang bagong realidad. Sila ay 2 tao na magkaugnay habang buhay dahil sa isang bata. Ngunit magkahiwalay na sa landas na kanilang tinatahak. Mukhang mahirap pa rin yan. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita si Basil. May dalang isang maliit na paso ng bagong halaman, isang orchid. Naging kaugalian na nito ang magdala ng bagong halaman
para sa hardin ng pagsibol tuwing bibisita. Hindi na gaano, sagot ni Alpas. Tinanggap ang halaman. Parte na lang siya ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ngumiti si Basil. Sa loob ng 1 taon, naging sandalan siya ni Alpas, isang kaibigan, isang business mentor, at marahil sa hinaharap, higit pa. Ngunit hindi nila minamadali ang mga bagay. Ang paghilo may isang proseso at nirerespeto niya iyon. Kamusta ang meeting mo sa investor? Tanong ni Alpas. Okay lang, pero mas gusto ko rito. Mas masarap ang kape. Biro ni Basil. Nagtawanan sila. Isang madali at natural na tunog. Maya-maya, tapos na ang 1 oras. Tumayo si Kildon. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Be a good boy, okay? I love you. I love you, Daddy. Sagot ng bata. Naglakad paalis si Kildon. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya at nagtama ang kanilang mga mata ni Alpas sa huling pagkakataon. Isang tango, isang paalam. Pagkatapos ay nawala na ito. Gabi na. Sarado na ang kafe. Tahimik na ang lahat. Si Sinag ay mahimbing nang natutulog sa maliit na kwarto sa itaas ng kafe na ginawa nilang pansamantalang tirahan. Nakaupo si Alpas sa isa sa mga upuan sa hardin, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin. Naalala niya ang babaeng minsay nangarap na magkaroon ng perpektong pamilya. Ang buhay na meron siya ngayon ay malayo sa pangarap na yon. Ito ay magulo. Hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At higit sa lahat, ito ay kanya. Kinuha niya ang isang piraso ng luwad na naiwan sa mesa at sinimulang hubugin ito sa kanyang mga kamay. Hinubog niya ang isang maliit na ibon na nakabuka ang mga pakpak, handa ng lumipad. Hindi niya kailangan ng isang lalaki para maging buo. Hindi niya kailangan ng kayamanan para maging masaya. Ang kailangan lang niya ay ang kanyang sining, ang kanyang anak, at ang lakas na natagpuan niya sa kanyang sarili. Ngumiti si Alpas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang pagsibol ay kumpleto na, at sa harap niya, isang malawak na kalangitan ang naghihintay para kanyang liparin. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alpas, isang kwento ng pusong nasaktan, ngunit natutong muling tumayo, lumaban, at hanapin ang tunay na kahulugan ng kaligayahan sa sarili niyang mga palad. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang ating halaga ay hindi nasusukat sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ng iba, kundi sa pagmamahal na kaya nating ibigay sa ating sarili. Minsan, kailangan nating mabasag para malaman kung paano muling bubuuin ang ating sarili sa isang paraang mas matibay at mas maganda kaysa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa pinagdaanan ni Alpas? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.